Nang marinig naman ni Teniente Guimo ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumunod na para bang walang nangyayaring kakaiba. Habang kumakain ito, panay pa ang pakikipag-usap nito sa kanya ukol sa kanilang mga ginagawa sa Dueñas. Ayon kay Teniente Guimo, kaya lang naman biglaan ang kanilang pagbisita sa tahanan ni Tadag sa kadahilan ng pinaghahanap sila ng kanilang mga kababaryo. Isa kasi ang kanilang pangkat sa mga napagbintangang pumatay sa isang pamilya na naninirahan sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad sa kanila, totoo ang mga haka-haka ukol sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Teniente Guimo, kaya lang naman nila nagawa ang bagay na yon, gawa ng masyado itong pakialamero sa kanilang lugar. Ilang beses na din nila yung pinagpasensyahan pero hindi pa rin ito nadadala. Pasensya ka na, Tadag, kung nakagawa man ako ng ganung bagay. Bugso lang yun ang aking damdamin. Kahit ikaw naman siguro, madadala ka rin lalo pat kung hindi ka nare-respeto ng taong nakapaligid sa'yo. Wika ni Teniente Guimo. Tama ka, Guimo. Ganyan nga ang gagawin ko. Alam mo kasi, likas na talaga sa ugali ko na iligpit ang mga banta bago pa ako maunahan ito. Sagot naman dito ni Tadag. Matapos naman yung marinig ni Teniente Guimo, bahagya naman yung natigilan na parabang meron itong malalim na iniisip. Bagaman kitang-kita ni Tadag ang pagkatulala nito, hindi niya pa rin gaanong mawari kung ano ba ang iniisip ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang nagpaalam ang pangkat ni Teniente Guimo na babalik na sila sa Dueñas. Hindi naman yun pinigilan ni Tadag sa kadahilan ng pakiramdam niya, palagi lang silang mapapasabak sa labanan sa tuwing naroon ang pangkat ni Teniente Guimo. Sa pagkawala ng grupo nito, agad din namang nag-usap-usap ang mga tauhan niyang antingero ukol sa naging asal ng aswang. Labis kasi sila noong nagtaka, gawa ng yon ang unang beses na mangyari ang bagay na yon sa grupo nila. Maya-maya pa, bigla namang lumapit ang isa sa kanyang mga kasama habang nagwiwika ito ng, Manong Tadag, parang merong ngayong kaduda-duda sa kinikilos ni Guimo ah. Hindi ho ba kayo nababahala man lang? Noon pa man, iba na talaga ang kutob ko sa pangkat nila. Yung tipong kahit kinaibigan mo na, parang wala pa ring magandang gagawin. Hayaan mo lang. Tandaan mo, hindi tayo maaaring gumawa ng hakbang nang walang pruweba. Kung may masama silang binabalak sa atin, paunahin natin sila. Walang sikretong hindi sumisingaw. Ultimo ang bangkay na ilang metro nang nakabaon sa lupa. Gagawa at gagawa pa rin niya ng paraan para mabunyag ang misteryo sa likod ng kanyang kamatayan. Sagot naman dito ni Tadag. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan din niya ang kanyang mga tauhan na mag-iingat sa mga susunod na araw. Maliban kasi sa hindi pa nila kilala ang kanilang mga kaibigan, dagdag din sa kanilang pasakit ang nakaambang panganib sa panig ng mga wakwak. Lumipas ang araw na yon, nagimbal ang grupo nila Tadag nang mabalitaan nila ang pagkamatay ng dalawa niyang tauhan. Natagpuan ang bangkay nito sa talahiban na lasug-lasug na at hindi na gaanong makilala. Pugot din ang mga ulo nito at wala yung anumang senyales na maaaring pinagkainteresan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng mga taong nakakita, maaaring pinatay lamang ang mga ito ng mga taong may galit sa kanila. Matapos siyang malaman ni Tadag, agad naman siyang gumawa ng pagsusuri sa mga bangkay. Lahat ng mga kaibigan niyang engkanto na may posibilidad na makatulong ay kanya nang isinama para naman kahit papaano mapadali ang kanilang pag-iimbestiga. Nangako din siya sa pamilya ng mga tauhan niya, mapapanagot ang sinumang may sala.
Habang sinusuri niya ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan, tanging mga bakas lamang ng mga kamay ang kanyang nasilayan. Nasisiguro niyang hindi aswang ang mga ito, lalo pat mga ordinaryong kamay ng tao ang nakalapat sa bangkay. Dahil sa kanyang mga nalaman, minabuti niyang magtanong sa pamilya nito. Una niyang inalam kung meron ba yung kaaway o hindi naman kaya'y meron ng nagtangka sa buhay nito. Nang mailahad naman ang pamilya ng biktima na wala yung kaaway sa kanilang lugar, doon na nag-umpisang kutuban itong si Tadag. Hindi niya mawari pero ang pumapasok sa isip niya, kagagawan yon ng pangkat ni Tiniente Gimo. Habang tulala siyang nakatitig sa bangkay ng kanyang kasama, lumapit sa kanya ang diwatang nagbalat kayong diwata para kausapin siya ukol sa mga nangyari. Nang mapansin naman niya ang presensya nito, agad naman niya yung sinipat habang nananatiling tahimik. Sundin mo kung ano ang iniisip mo, sapagkat merong posibilidad na yan ay totoo. Nasa paligid mo lang sila at naghihintay ng iyong pagbagsak. Wika ng diwata. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahan itong pag-alis sa kanyang kinaroroonan. Makalipas lang ang ilang minuto, minabuti na din ni Tadag na lumabas para magpahangin. Hinayaan na din muna niya ang kanyang mga kasamang makapagluksa, gawa ng alam din niyang kanina pa yung nagtitimpi. Habang nakaupo si Tadag sa labas ng bahay, napansin niyang napakatahimik. Alam niyang may mga nagsisigawan sa loob pero tila bang hindi niya yon naririnig. Maya-maya pa, pagramdam niya ng malamig na simoy ng hangin na dumapo sa balikat niya, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang kulay puting kamay na dahan-dahang humahawak sa kanyang braso. Pagsilay niya dito, bumungad sa kanya ang maamong pagmumukha ng kaptan na nakangiti habang siya ay pinagmamasdan. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad naman itong itinuro sa kanya ang napakalawak na lupain sa lugar. Sa pag-ikot ng paningin ni Tadag, nasipat niya ang kagandahan at kapangitan ng lugar. Noong una, hindi niya pa yun lubos na nauunawaan, subalit nang ipaliwanag na yon sa kanya ng kaptan, doon na dahan-dahang naliliwanagan ang kanyang kaisipan. Palaging nakadepende ang iyong buhay sa aspetong iyong titingnan. Kagaya ng mga punong yan, piniling umusbong sa lupang walang nutrisyon. Lumaki sila, nagkaroon ng dahon, pero hindi mo maipagkakaila ang kawalan nila ng sustansya. Subukan mo silang ilipat sa magandang lupa, manghihina at mamamatay sila. Wika ng kaptan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglaho na parabang nag-iwan lamang yon ng isang talinhagang salita sa kanyang isipan. Halos ilang oras din yung inisip ni Tadag hanggang sa dumating ang puntong na pag-isip-isip niya na maaaring merong kinalaman ng mga sinabi nito sa pag-uugali at pananaw ng isang tao. Dahil dito, sinubukang tuklasin ni Tadag ang matalinhagang pahayag ng kaptan. Habang patuloy niya yung pinag-iisipan, hindi niya namalayan ang pagdating ng matandang dating pinuno ng angkan ni Tiniente Gimo. Pagsilay niya ritong umupo sa kanyang tabi, hinayaan lang naman niya ito, lalo pat malalim ang kanyang iniisip. Makalipas lamang ang ilang minuto, kinausap siya ng matanda ukol sa mga nangyari at sa pakikiramay nito. Iho, nakikiramay ako sa pagkawala ng mga kaibigan mo. Pasensya ka na, hindi ko gaanong natunugan kung sino ang may gawa. Medyo naging abala din kasi ako, kaya hindi ko natutukan ang nangyayari sa baryo. Alam kong malungkot ka pa sa mga oras na ito, pero kinakailangan mong malaman. Gumagalaw na ang pamilya ng mga wakwak. Ilang linggo lang, narito na sila.
Naaamoy kong kahit may nararamdaman sila ditong banta, ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang pag-aani. Seryosong wika ng matanda. Matapos naman yung marinig ni Tadag, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa mga bagay na sinabi nito. Halos sa loob ng ilang buwang pananatili niya sa baryo ng mga antingero, animoy nalimot na niya ang tungkol sa bagay na yon. Hindi na rin nila ito nabibigyang pansin noong mga nagdaang araw na parabang siguradong sigurado na sila na hindi na manggagambala ang mga nilalang na minsan nilang nakalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariing inilahad ng matanda sa kanya na huwag munang tumalon sa konklusyon hanggat wala pang malalim na basihan. Nasisiguro kasi ng matandang yon na ang pangkat ni Tiniente Gimo ang kanyang pinagdududahan dahil sa yun din ang naging salaysay ng iba pa nilang mga kaibigan. Dagdag pa nito, meron siyang tiwala sa angka na kanyang kinagisnan. Nasisiguro niyang wala sa pag-uugali ng mga ito ang magtraidor sa mga nilalang na kanila rin namang napapakinabangan. Dahil sa naging salaysay sa kanya ng dating pinuno nila Tiniente Gimo, kung kaya't kahit papaano, medyo kumalma na rin ang kanyang nararamdamang galit sa pangkat nito. Ngunit gayon paman, hindi niya pa rin kayang maipagkaila ang mga naging pahayag ng aswang na nadakip nila. Alam niya sa kanyang sarili na kahit ano pang gawin ng matanda, hindi yun sapat upang mapabilog ang kanyang kaisipan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung nagpaalam. Sa pagkawala nito, sakto namang lumapit sa kanya si Manong Kamat. Habang nakaupo sila sa bakuran, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mabubuting alaala kasama ang kanilang mga kaibigan. Ayon sa matandang albularyo, kahit patay na ang mga ito, patuloy pa rin yung mabubuhay sa kanilang mga alaala. Mariin din itong inilahad sa kanya. Hindi ito papayag na walang mapapanagot sa pagkamatay ng dalawa. Dagdag pa ng matanda, napakasakit para sa kanya ng mga pangyayaring yon, lalo pat ramdam niya ang potensyal ng mga antingerong napaslang. Ano na ang plano mo ngayon, Tadag? Alam kong hindi ka na makakapayag na maulit pa ang ganitong pangyayari. Papakawalan mo na ba ang iba? Sisisihin mo ba ang iyong sarili sa mga nangyari? Tandaan mo, wala kang kasalanan sa mga bagay na ito. Hindi natin ito ginusto. Sadyang may mga demonyo lang talagang naghihintay para makapanlamang. Wika ni Manong Kamat. Nang marinig naman yon ni Tadag, minabuti niyang huwag gaanong pairalin sa kanyang sarili ang emosyon. Naniniwala siya na sa oras na mabalot ng emosyon ng tao, bumababa ang karunungan nito. Hindi na yun gaanong nakakapag-isip ng mga pamamaraang magbibigay sa kanila ng solusyon sa problema. Lumipas ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi hanapin ang may sala. Yung 4 niyang kasama, pinagbakasyon niya na muna. Iniwasan na din niyang magpapasok ng kung sino-sino sa kanyang lupain upang masigurong hindi siya malalagay sa alanganin. Sa paglipas pa ng mga oras, nanatili pa ring palaisipan para sa kanila ang mga nangyari. Si Manong Kamat, ginawa na ang lahat ng pamamaraan para matukoy ang may mga kasalanan, ngunit tanging bakas lamang ng presensya ng mga ito ang kanyang natuklasan. Nasisiguro din niyang bago yun sa kanyang pakiramdam, kung kaya't wala siyang ibang mapaghinalaan. Dahil dito, nag-umpisa na silang magduda sa lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Kahit mga simpleng manlalason sa lugar, hindi nila ipinagsasawalang bahala, gawa ng medyo nababahala na rin sila, lalo pat sa kabila ng kanilang mga abilidad, naging isang misteryo pa rin sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ng 2 nilang kasama. Inakala din nila Tadag na wala na silang malalaman ukol sa pagkamatay nito, pero nang dumating ang pangkat ni Tiniente Gimo,
doon na dahan-dahang nagbago. Isang hapon, habang nananabako si Tadag kasama si Manong Kamat, nasipat nila ang grupo ni Tiniente Gimo na naglalakad. Pagsilay nila sa mga ito, hindi nila mawari ang bigat ng kanilang pakiramdam, gawa ng animoy ang turing na nila sa pangkat ni Tiniente Gimo ay mga kalaban. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, hindi na nagdalawang isip si Tadag na kumprontahin ang mga ito ukol sa pagkamatay ng dalawa niyang kaibigan. Nang maramdaman naman ni Tiniente Gimo ang init ng ulo ni Tadag, bahagya muna yung napadistansya habang patuloy siyang tinatanong ukol sa mga nangyayari. Bakit ho, Manong Tadag? May nagawa ho ba kaming kasalanan sa inyo? Pasensya na ho kayo kung ilang araw kaming hindi nagpakita. Marami lang talaga kaming ginagawa eh. Wika ni Tiniente Gimo habang hindi makatingin ng derechahan sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Tadag, minabuti niyang pag-isipan ng mga bagay na kanyang isasagot. Nang akmang magsasalita na siya, bahagya naman siyang pinatigil ni Manong Kamat, gawa ng nasisiguro nitong hindi na niya nakokontrol ang kanyang emosyon. Pagtayo ng matanda, seryoso naman yung sumagot kay Tiniente Gimunang, Pasensya ka na, Gimo. Marami lang kasing bagay ang nangyari habang wala kayo rito. Hindi naman sa pinagdududahan namin kayo, pero wala na kasi kaming maisip na paraan ukol sa pagkamatay ng trabahador nitong si Tadag. Sa ngayon, mas mainam na tayo'y magkaintindihan na lamang. Dahil sa sinabi nito, doon na naunawaan ni Tiniente Gimo ang mga nangyayari. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis ng hindi umiimik. Ni pagtitig kay Tadag ay hindi nito nagawa na parabang nagkikimkim din yon ng galit dahil sa pangbibintang ng dalawa sa kanyang grupo. Sa pag-alis ng pangkat nito, kahit papaano nakahinga naman ng maluwag itong si Tadag. Nais niyang saktan at patayin ang pangkat ni Tiniente Gimo, pero pinipigilan siya ng mga alaala niyang kasama ang grupo nito. Makalipas pa ang ilang oras, minabuti niyang ituon sa ibang bagay ang kanyang wisyo. Hindi na muna niya inisip ang pangkat ni Gimo para naman kahit papaano maibsan ang galit niya dito. Sa paglubog ng araw, habang nag-uusap sila ni Manong Kamat, muli na naman silang natigilan ng masipat nila ang pagdating ng dating pinuno ng angkan ni Tiniente Gimo. Sa paglapit ng matandang yun sa kanila, ito na mismo ang naglahad ukol sa mga nakalap nitong balita. Ayon sa matanda, tama ang hinala nila Tadag. Ang grupo ni Tiniente Gimo ang pumatay sa dalawa niyang kasama. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong rason ng grupo, nasisiguro niyang yon ang may sala dahil sa mga bakas na naiwan nito sa kanilang mga biktima. Dagdag pa ng matanda, inabot siya ng ilang araw sa pananaliksik para lamang mapatunayan ang alegasyon na yon. Nasa iyo na iho ang pagpapasya kung pagtitiwalaan mo ang mga salita ko. Hindi ako naninira, bagkus ay nagsasabi lamang ako ng totoo. Masakit man sa akin na malaman ang bagay na ito, pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang mga dapat mangyari. Wika ng matanda sa kanila. Dahil sa sinabi nito, labis-labis naman ang naramdamang galit ni Tadag kay Tiniente Gimo. Sa isip-isip niya noon na kung nandoon lang yun sa kanyang harapan, maaaring pinaslang na niya ang pangkat nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon silang tatlo na hanapin ang pangkat ni Tiniente Gimo ora mismo. Hindi na sila nagsayang pa ng oras, gawa ng ang ikinakabahala nila baka tumakas ang grupo nito. Matapos nilang makapaghanda, agad namang tumawag ng dalawang sigbi ng matanda. Pagdating ng mga nagsisilakihang aso sa labas ng kanyang lupain, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungong Dueñas.
Hindi nila alintana ang layo nito, lalo pat meron silang mahalagang pakay sa grupo. Sa pagbagtas nila ng daan, hindi pa man sila nakakalayo, bigla naman silang natigilan ng tumambad sa kanilang harapan si Teniente Gimo at ang 8 nitong aswang. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon na parabang nakapagdesisyon na yung makipaglaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, kalmado naman yung nilapitan ni Tadag habang patuloy na pinagmamasda ng mga ito. Bakit nyo ginawa ang bagay na yun, Gimo? Ano bang kasalanan nila? Hindi man lang ba kayo nagsisisi sa inyong mga ginawa? Pinagkatiwalaan nila kayo. Alam kong hindi sila basta-bastang mawawala kung hindi nila kaibigan ng mga demonyong pumaslang sa kanila. Pinagsisisihan ko talaga na naging kaibigan pa kita. Wika ni Tadag sa harapan ng mga ito. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang binunot ang kanyang latigo, pagpapakita na nakahanda na siyang makipaglaban sa grupo nito. Nang marinig naman ni Teniente Gimo ang kanyang sinabi, mahinahon lang naman yung tumingin sa kanya habang sumasagot ng, "Bakit, Tadag? Ano ba ang bilang ng dalawang yun sa grupo? Wala naman silang silbi. Dagdag lang sila sa mga alalahanin mo. May mga dahilan din ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yon." Dagdag pa ni Teniente Gimo na kaya lang naman niya nagawa ang bagay na yon gawa ng ayaw niyang magkaroon ng pabigat sa kanilang samahan. Nasisiguro kasi nito na sa mga susunod na digmaan, maaaring yun lamang ang magpapabigat sa mga labanan. Kung magkataon, magiging isa din yun sa mga dahilan ng biglaang pagbagsak ni Tadag at ng kaptan. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, mas lalo pang tumindi ang kanyang galit kay Teniente Gimo. Sinabihan niya yung wala yung karapatan para magdesisyon sa ganoong bagay. Naniniwala si Tadag, lahat ng nilalang ay merong puwang sa pagbabago at pag-unlad. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila bang walang intensyon itong si Teniente Gimo na pagsisihan ang mga bagay na ginawa ng kanyang pangkat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nila madala sa pag-uusap ang sitwasyon, minabuti na lamang nilang maglaban. Pagsilay ni Tadag na animoy sinisindak pa siya ng mga ito. Agad naman siyang nag-ipo ng pondo sa kanyang kamay bilang paghahanda sa nalalapit nilang duelo. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang pagpapalit anyo ng pangkat ni Teniente Gimo, doon na nila unti-unting nararamdaman ang pagtaas ng tensyon sa lugar. Hindi natin kailangan maglaban, pero para panigan mo ang aming pasya at dahilan, ito lamang ang naiisip kong paraan. Wika ni Teniente Gimo kay Tadag. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisang pagsukol sa kanila ng mga kasama nitong aswang. Matapos naman nila yung masilayan, nanatili lang naman sila sa kanilang kinaroroonan, nagmamasid at nakikiramdam. Bago pa man mag-umpisa ang labanan sa pagitan ng kanilang grupo, nagdesisyon ng dating pinuno nila Teniente Gimo na makipagduelo dito. Ayon sa matanda, hindi niya papahintulutan ng ganoong pag-uugali ng isang aswang, lalo pat kabilang yon sa lahi na kanyang pinagmulan. Dagdag pa nito na sa lahat ng ugaling pinakaayaw niya ay ang pagiging traidor sa kapwa. Tadag, ibigay mo sa akin itong sige mo. Hayaan mo ako ang magsakatuparan ng galit diyang namumuo sa puso mo. Wika ng matanda. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, mariin naman niya yung tinutulan, lalo pat hindi rin basta-basta ang kakayahan ni Teniente Gimo. Nasisiguro niyang marami pa yung pamamaraan na hindi pa nito ipinapakita sa kanila. Dagdag pa ni Tadag na kahit dating pinuno ang matandang yun sa kanilang angkan, may posibilidad na nalampasan na ni Teniente Gimo ang lakas nito. Matapos naman yung marinig ng matanda, ngumiti lang naman ito sa kanya habang nananatiling tahimik.
pagharap nito sa kinaroroonan ni Tiniente Gimo, dahan-dahan naman yung nagpalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanyang mga mata ang isang dambuhalang aso na nakatayo. Unti-unti ding lumapit sa matandang yon ng dalawa nitong sigbin bilang paghahanda sa nalalapit nitong duelong kahaharapin.